Buong buhay ni Manuel, hindi pa siya kailanman nakapagluto, ngunit dahil nag-divorce sila ng kanyang asawa, napilitan siyang ipagluto ng baon ng kanyang high school na anak. Kahit ang pagprito ng itlog ay hindi niya magawa ng maayos at ang fried chicken ay nasunog, pero kahit hirap na hirap siya, tinapos pa rin niya ang baon ng anak niya. Bago umalis ang anak, may iniwang sulat si Manuel, simula ngayon si Papa na ang gagawa ng baon mo. Nagulat ang dalaga pero wala siyang choice dahil ilang araw pa lang kasi ang nakalipas mula na mag-divorce ang kanyang mga magulang. Pagdating ng tanghalian, binuksan niya ang baonan sa harap ng mga kaibigan at ang bumungad sa kanya ay sunog na pagkain na sobrang alat pa at halatang sablay talaga. Inalok siya ng pagkain ng mga kaibigan pero kinain pa rin niya ang luto ng tatay niya, kaya maya-maya sumakit ang tiyan niya. Pag-uwi, masayang nagtanong ang ama kung masarap ang luto niya, hindi niya masabi ang totoo kaya nanahimik na lang siya. Hindi sumuko si Manuel, nag-aral siya magluto at nasugatan pa ang kamay niya at may mga pagkakataon na makapal ang hiwa ng gulay, walang lasa ang pagkain o kaya instant noodles na lang ang laman ng baonan ng anak niya. Minsan kanin at noodles lang at walang ulam, nahihiya siya sa mga classmate kaya pag uwi nag-iwan siya ng maikling sulat para sa ama na kahit isang ulam man lang. Humingi ng tulong si Manuel sa mga katrabaho, sinubukan pabaonan ng sashimi ang anak pero panis at nangamoy ito sa buong classroom kaya napahiya ang anak. Kaya sa sobrang inis, sinabi niya sa ama na huwag ka na lang magluto, pero hindi sumuko si Manuel at isang payo ang nagbago ng lahat. Gumamit siya ng makukulay na sangkap, sinunod ang recipe at naghanda ng may puso. Kaya pagbukas ng anak ng baonan, nakita niya ang makulay at maayos na pagkain. Masarap ito kaya ngumiti siya sa unang pagkakataon dahil matapos ang maraming beses na puro palpak ang baon niya. At mula noon, hindi lang baon ang ginagawa ng ama kundi pagmamahal na nilalagay niya sa bawat baonan ng anak niya.